sun is out. It's been a long time since our last vlog. So, vlog tayo ngayon. Gagawa tayo ng about camping. So, papunta tayo ngayon sa isang camping spot sa Tarlac para subukan yung ating mga camping gears, of course. Tsaka ito, gamit natin itong bitara natin sa pagka-camp. So basic lang muna yung mga gamit natin. Of course basic lang din. And yun, so tuturo namin ngayon yung daan papunta doon. Papunta pala tayo sa Bella Montana. Pangban lang, malapit lang. So nag-NLEX na kami para mabilis kasi syempre sa looban medyo traffic. Saka medyo tinangali na rin kami. So yun, so turo namin sa inyo yung daan papunta, yung mga magkano magagastos, kung gaano kaganda yung lugar, and paano kami magsiset up ng aming mga gamit. Alright? So easy access to Old Sacobia Bridge na pupuntahan natin papuntang Bella Montana ay ang Clark. So pinakamabilis to, papasok kayo ng Clark and then straight ahead to the Old Sacobia Bridge. Madadaanan nyo kasi dalawang bridge yan. So meron yung bagong Sacobia Bridge which is yung kulay orange na ginamit nung SEA Games. So yun yung unang madadaanan nyo from Expressway. Meron kayong unang rotonda na madadaanan. So ito yung papunta dun sa bagong Sacobia Bridge. Yan, makikita nyo dyan. On to your right. Ayan, so yung kulay orange na yan, yan yung bagong Sacobia Bridge. Pag yan ang pinasok nyo, papunta kayo ng New Clark City. So dito kayo pupunta. Then hanapin nyo lang yung susunod na bridge. That's the Old Sacobia Bridge. Okay guys, so pag nakita nyo na yung signage na yan, CSES, hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. Basta economic zone yun, alam ko. So eto yung papuntang Old Sacobia Bridge. Yan, makikita nyo to, para siyang guardhouse. Tapos ito na yung Old Sacobia Bridge. So ito na yung pinakamalapit na access papunta doon sa ating pupuntahan, which is Bella Montana. Yun, so yun yung pupuntahan natin. Yan, yung mga bundok na yan, doon tayo magtatambay. So this is the Old Sacobia Bridge. Okay guys, so dito baka magkalituhan. Yan, so pagdating sa point na to, kanan lang kayo. And then meron tayong aakitan doon mamaya. Marami kasi nalilito rito yung iba pumunta dyan sa kaliwa. So dito tayo papunta. Parang may talipa pa yan yung mga landmark ninyo. Yan, so dito then siguro mga approximately mga 500 meters na lang yan. Makakarating na dun sa akyatan. Lahat naman ng klase ng sasakyan nakakakyat dito. May idea na kami dito kasi ilang beses na rin kami pumunta. Maganda kasi yung spot. So decide kami na pumunta ulit dito para testingin yung mga camping gears namin and then i-vlog. So pagdating dito, ayan, katulad nun, para lumagpas si Sir, makikita nyo tong yan, mga waiting shed. Yan, so eto na yung paakyat ng Bella Montana. Yan, medyo may katarikan lang. So dapat kung naka-manual ka, talagang kaya mong tumimpla-timpla. Yan. Pag malakas ang sasakyan, kaya namang magsegunda. Pero kung hindi, okay lang yan na naka-primera. Pagka matic, may mga matic na merong low gear, so I would advise i-low gear nyo paakyat para hindi mahirapan yung matic ninyo. Pero okay lang naman kahit hindi nyo i-low gear, i-drive nyo lang.
kayang-kaya na yan. So pagdating sa mga sedan, lalo yung mga compact cars like Wigo, mga Mirage na hatchback, I would advise i-low gear ninyo para mas maganda yung pag-akyat ninyo kasi medyo may katarikan yung kalsada. Yan, sa dulo nito, yun yung pinakamatarik na part. Usually dyan nagkakaproblema yung mga nagkakasalubong. So pag naka-manual katulad namin, make sure nyo lang na wala kayong kasalubong bago kayo umakyat sa pinakadulo. Pero kung matic naman, okay lang yan. Or kung naka-manual man, okay lang din naman. Basta kaya nyo timplahin. Basta kaya nyo iakyat. Kasi yan, katulad yan, sobrang tarik. Sobrang alanganin pagka magsasalubong. Yan, katulad yan. Tumambay si ate naka-tricycle dyan. Ipaakyat tayo. So dapat magbigayan. Katulad niyan si sir nagbigay. Thank you. Thank you. Ayan, mukhang galing sila doon. So yun lang naman ang technique dyan. Bigayan lang. So doon lang naman kayo mag-iingat. Dadaan lang kami ng kailangan namin like etlog. Yan. Overnight sa? Hindi. Sandali lang po sa? Pag overnight kaya magkano? Magkano mabayaran pag overnight? 40. Sa inyo din yan. Para sa katutubo po yung loop. Yung loop po boss, para sa katutubo. Okay. Thank you. Thank you po. Alright, so ayan guys. As per kuya na member ng indigenous people, 20 pesos per head ang babayaran pag day tour. Tapos pagka mag-overnight, that's 40 pesos per head. Pero iba pa yung babayaran doon sa entrance ng Bella Montana, which is there. Ang entrance natin dyan ay 50 pesos per head. Pero pagka mag-overnight ay 300 pesos per head. Tapos may babayaran pang parking. Yan. So parking fee pagka day tour is 50 and then 150 pesos ang overnight. Ayan. So dito tayo magbabayad kay ate. Okay guys, so eto. So maghanap lang tayo ng magandang spot para sa ating gagawing camping. So it's either here, malapit sa CR. Ayan, may CR doon, yan. Dito kasi maganda yung spot niya pero hindi pa yata tapos yung CR. So kailangan natin ng CR. Yun, so try natin doon. Ibang lugar naman. Tingnan natin. Anyway guys, pakita ko lang. Ito yung Bella Montana. Ayan, so camping area siya. Ano tamang term dito? Fruit farm. Bella Montana Fruit Farm. So fruit farm kasi ang dami punong kahoy, especially dates. Ayan, mga dates yung mga yan. Sobrang dami. So pwede kayo mag-camp dyan, tawid ng kalsada. Ayan, yun yung pinaka-entrance niya. Doon kayo magbabayad ng 50 pesos per head sa day tour. Tapos 300 per head pag
mag-overnight kayo per head. Yan, plus parking fee. So pwede kayo mag-set up dyan, pwede rin dun sa likod nun, pwede rin dun sa bandaron, pwede rin dyan. So choose your own spot, kanya-kanya lang yan. So pinaka the best dito kasi medyo patag, dito kasi medyo slope, pero marami ding nagka-camp dyan. Yan. So from here makikita mo yung Bundok Arayat and then Clark Airport. So mula rito pag gantong weekend naririnig nyo yung mga karerahan dyan sa Clark International Speedway, pero tahimik naman, sobrang tahimik. Yan. And then this part may CR dito, and then doon meron din kung doon kayo sa side na yun. And that's it, Bella Montana. Alright guys, so habang nakatambay dito, syempre camping, hindi lang naman kain, tambay, yung ginagawa o tulog. So come up kami sa idea na mag RC. Ayan. Okay. So ito yung naisipan namin na gawin habang nagka-camping. So ito yung mga RC namin, 1:12 na Land Rover na Defender. Yan, binili namin sa saan nga ito? Drift Cafe or RC Cafe sa Angeles. Then itong isa LC79 na MN82S model. Ito binili na lang namin to sa Shopee. Yan. So mas mura kasi siya pagdating sa Shopee. Same specs naman. Then ito binili namin siya doon para lang makakita kami ng actual na unit. So yun, binili namin doon and medyo ina-upgrade na namin. Ito usually meron siyang accessory pa rito sa likod. Since ito yung MN82 S na model. Kung mapapansin nyo, medyo mataas na siya. Naglagay na ako ng lift pillar. Ayan siya. Ayan. So pagdating sa kotse, para siyang body lift. Ayan. Para mas maganda siyang tignan. And then in the near future, pagka nagkaroon ulit ng budget, mag-lift kami ng or magmamalaki kami ng mga gulong. So ito yung mga ginagawa namin dito habang nagka-camping. So pwede nyo rin gawin to guys, para meron kayong bonding activity. Ayan. Ayan. So yan lang. Lalo kung kasama nyo yung mga pamilya ninyo. Ayan. So pwede nyo tong gawin. And gagawa rin tayo ng content about this sa upgrades. Yan. Basic lang naman para kaya ng karamihan. Yan. So yun lang din naman ang kaya natin. Saka para sa mga nanonood na magsisimula pa lang, budget friendly lang din. Yun. So gagawa tayo ng mga content about RC, especially rito sa MN82 and MN99S. MN82S, pares lang naman siya ng mga MN82 Pro, then yung regular variant niya or the basic variant niya. So yun, gagawa tayo ng mga content about dyan, and then lagi natin itong dadalhin sa mga camping activities natin, and that's it. Alright guys, so ito yung usual na entrance ng Bella Montana. So from here, kita mo ang Mount Arayat sa Cobia Bridge na bago. Then ito yung camping grounds dito. Ayan. So from this side, marami kang pwedeng pwestohan dyan, lalong lalo na sa side na to. Ayan. Ayan. So ito, on this side, hindi pa yata tapos yung CR na ginagawa nila. Pero maganda yung view rito kasi kitang-kita yung city lights, lalo pagka gabi. Ayan. So as you can see here, ayan, may mga nagka-camping. Ayan, medyo maambon na. Kaya kung wala kang tent, medyo talo ka. Pero kung may malaki kang payo katulad nung sa kanila, that's good. Pero basa nga lang yung mesa. So yan, titignan lang natin
Pakita lang namin sa inyo yung view pagka nandito ka sa side na to. Ayan. Ayan. Nagpwesto na rin kami dun dati. And then on this side, ito yung makikita nyo na view. Ayan. In the near future, pagka nagkaroon tayo ng drone yan, mapapakita namin sa inyo ng mas mabuti. Right guys, so ito yung pinaka peak ng Bella Montana. So doon tayo naka-set up. Ayan. Yung setup natin nasa kabilang kalsada. So ito naman yung view rito sa kabilang side. Yan. So this is the view kung gusto niyo mag-camping dito sa side na to. Ito yung makikita nyo. Yan. So pwede kayo mag-set up dyan, though this is a slope. Pero pwedeng mag-set up doon sa baba, medyo patag doon sa baba. And then kita nyo yung buong view ng buong Clark, Angeles, and most likely the whole of Pampanga. So that's Mount Arayat right there. Ito yung Clark. That's the Clark Airport. And this is the other side of Bamban. So ito yung pinaka-CR nila pero hindi pa siya gawa. So kung tent pitching kayo rito at nasi-CR kayo, kailangan nyo pang pumunta doon sa kabila kasi nandun ang CR na gumagana. Nandun din ang tubig and all. So anyway guys, yung 50 pesos na entrance, day tour hanggang gabi yun, alas 10 ng gabi. And then yung overnight nila once again is 300 per pack. So per head yun, and then plus 150 pesos na parking fee. So pag sa umaga 50 pesos lang yung parking fee, and then 50 pesos per head ang entrance. So that's it. So kahit dito pwede kayong mag tent pitching. Slope lang siya pero doon sa baba pwede rin kayong mag tent pitching dyan. Patag siya sa baba. Yan. So ito yung mga karamihan na makikita nyo rito, dates. Pero marami namang iba't ibang klase ng prutas. May mangga, merong kamatis. Wala, mangga iba-iba. May avocado, niyog, lahat. Guys, so yan, umuulan. Yan, may mga open area itong setup natin, kaya medyo basa. So, dito unti-unti tayo matutupo. Yan. So, yeah, basa tayo ngayon. Pero next time, make sure natin na hindi na tayo basa.
Maganda pa rin yung view kahit umuulan. Ayan. Basa nga lang. Pero okay lang. Ayan. Okay. Alright mga kapotpot, so ito yung setup namin na inulan. Ayan. So okay naman, yun nga lang basa talaga, pero ganun talaga, that's the first time. So at least alam natin yung gagawin the next time. So trinay lang kasi namin yung tent na malaki. Ayan, that's our first time setting it up. But it's fun. Ayan. Safe naman kami. Ayan. So sobrang malaking tulong yung ganitong tarp. Ayan. And the side awning. Yan. And then the next time we're gonna be using another tarp para dun sa ibabaw ng tent para mas safe. Yan. Alright guys, after ng ilang oras sa kadalawang jampong clear na. Wala nang ulan, sana wala na para makapag-pack up mamaya ng medyo dry ang mga tent. Which I doubt madadry. Pero yan, it was fun. And ito yung view natin after ng ulan. Yan, pasikat na yung araw, palabas na si araw kahit palubog na siya mamaya. And tuloy yung bingo nila dyan. Right guys, so nakapack up na kami. Yan, so this is the other side of Bella Montana. Sakay dito sa ating Grand Vitara. Yan. Ito natin. Okay. Kapotpot, so that's our Bella Montana day camp experience or adventure. So really adventure kasi nga umulan ng malakas. Yun, we did not expect that. So always pagka magka-camp kayo, expect nyo na uulan talaga. So make sure nyo na yung inyong setup ay ready para sa ulan. And of course, our experience there is very good, highly recommended. Why? Because it's family friendly campsite. Number 2, pasok na rin siya budget friendly. Why? Kasi 50 pesos lang yung entrance per pax sa day tour, tapos sa overnight or the night camp is 300 per pax. Wala na kayong ibang babayaran doon bukod doon sa parking. Kasi pagka day tour, magbabayad kayo sa gamit nyo ng CR, especially kung maliligo kayo, which is 30 pesos. Tapos yung pagpunta nyo doon, kahit anong klase ng sasakyan ninyo, wag lang sobrang lowered siguro na sedan. Pwedeng pwede, siguro all stock na sedan, pasok doon. Kasi yung akyatan for lowered, hindi siya advisable. So kahit anong klase, wag lang sobrang lowered, pasok na pasok doon. Kahit na maglakad ka, okay lang yan, pasok na pasok doon. And then also every camping site naman, syempre dapat clean as you go. Clay go lagi. So kung anong nadatnan nyo doon na kalinisan ng lugar, of course ganun din. So kung may mga basura kayo, tapon nyo na lang or dalhin ninyo. May mga designated naman na trash bins doon. So that's it. So kung gusto ninyo ng mga ganitong video na camping, so like and subscribe and follow lang kayo. So we'll be doing more video like this, especially about motovlogging. Siyempre hindi mawawala yan. So gagawa pa kami ng ibang content. RC of course, since nagsisimula na kami dyan sa
controllers. Yan. So, remote control cars, RC. Yan. So, gagawa rin kami ng content about that. Cycling as well. So, like, share, and follow lang kung gusto niyo ng mga ganitong videos. So, once again, thank you for watching. Nanood ka man o hindi. Siyempre, kung nakita mo to, nanood ka na. So, that's it. Thank you once again, Kuya Bot. Thank you.